Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So ang ibabahagi ko po ngayon is yung mga tips para makatulog sa gabi. Una po is, dapat may bedtime routine ka tulad ng pagsisipilyo, paghihilamos, yung paglilinis ng katawan, 'di ba? Kasi mas nakakapa-relax kapag malinis yung ating katawan kapag tayo ay natutulog. So, yun ang number 1 po. Number 2 po is hindi malamig, hindi naman mainit na na silid or yung body temperature. Dapat din na madilim yung silid na iyong tutulugan. Kasi kami dito kasi sa Belgium, lalo na pag summer. Pag summer kasi dito, matagal siyang dumilim. Kahit mga 10 o'clock na ng gabi is maliwanag pa rin. So, ang ideya ko is mayroon kaming sobrang kapal na na kurtina. Yun ang kurtina namin kapag summer. So nakakatulog naman ako tapos yung aking anak kasi syempre yung katawan kasi natin kapag madilim tapos hindi mainit at hindi malamig yung kwarto, comfortable talaga. Kasi kapag mainit, kapag wala kaming aircon, hindi talaga ako nakakatulog, even also yung asawa ko tapos yung anak ko. So kailangan talaga na inilalagay namin yung aming aircon. So number 3 po is iwasan ang paggamit ng gadget bago matulog. Kasi po ang gadget is nakakaano din po yan sa radiation, at yung mayroon din pong lights na sa ating mata. Tapos yung ating mata syempre connected ito sa ating utak, na which is nagkokos siya ng hirap kang makatulog. So kailangan talaga iwasan yung gadget. Kahit anong gadget, iwasan po. Number 4 is wag kumain ng marami or wag uminom ng maraming tubig, lalo na kapag matutulog ka na. Kasi yung pagtulog mo kasi is yan, kumbaga yung pagtulog mo, magigising ka tapos matutulog uli. Kasi nga syempre maiihi ka, 'di ba? So kailangan talaga na hindi marami yung pag-inom ng tubig, para tuloy-tuloy yung pagtulog mo sa gabi hanggang umaga. Number 5 is yung matulog ka ng parehong oras. Like parehong oras meaning na, like for example, matulog ka na, for example, ngayong gabi matutulog ka ng 8. Sa susunod na gabi is the same, 8 o'clock din, 'di ba? So kailangan may pareho yung oras, hindi yung alas 7 kahapon ng gabi tapos ngayon nandoon ka na ng 10 or 11. So hindi po yun maganda. Kumbaga na yung pattern ng pagtulog mo. Kumbaga na nalilito yung pattern yung pagtulog mo. Number 6 is kung may bumabagabag sa yung sa yung isipan, isulat mo ito sa yung journal. Yung journal kasi guys, ito po yung pinaka magandang therapy na isinusulat mo kung ano yung nasa isipan mo na bumabagabag sa isipan mo. Like yung maghapon mo may nagagalit ka or may naiinis ka sa isang tao, naiinis ka sa asawa mo, naiinis ka sa mother-in-law mo, naiinis ka sa sa katrabaho mo, sa trabaho mo, or may naiinis ka na isang tao. So isulat mo yun para hindi mo yun madala sa yung pagtulog. Kailangan yung pagtulog mo is dapat wala kang iniisip, walang may nadidistract sa yung pagtulog. Number 7 is dapat komportable ang iyong higaan. Yun talaga ang pinaka-importante na komportable yung higaan mo. And number 8 is yung good hygiene sa silid. Kailangan din na kami dito every morning talaga is
binubuksan namin yung aming yung aming mga yung aming bintana ng anak ko para makapasok yung fresh air na makalabas yung kumbaga yung negative aura ng gabing yun na nandun pa. So kailangan talaga na kumbaga i-let go siya. So kumbaga dapat para may pumasok na bago na naman na good energy aura. So number 9 is kailangan dapat tahimik, of course, kasi syempre mas magandang nakakatulog ka ng tahimik, yung silid mo walang ingay. Dapat kami dito kasi yung bahay namin is more isolated talaga. So hindi kami nakakarinig kung ano yung nangyayari sa labas. So maganda talaga pag yung yung silid mo is hindi mo naririnig kung ano yung nangyayari sa labas. And number 10 is iwasan ang pag-inom ng kape, alak at sigarilyo bago matulog. Kasi syempre guys, kapag umiinom ka ng kape, syempre yung alam naman ninyo yung kape is hindi ka talaga makakatulog ng maayos. At yung alak naman kasi is temporary na parang ka lang yan. Kumbaga na parang tranquilizer lang yan. Pero hindi ibig sabihin na umiinom ka is nakatulog ka na. No, hindi po yun ganun. Kasi 'di ba kung nakatulog ka ng maayos, bakit nakakaranas ka ng headache sa umaga, 'di ba? Kasi yung yung pag-inom ng ng alak is parang anesthesia lang po yan na kumbaga temporary na hindi mo mararamdaman yung mga sakit, yung hindi mo mararamdaman kung ano yung mga iniisip mo, pero nandyan pa rin yan. Kaya pag gising mo ng umaga, mayroon kang headache, nasusuka ka, or masakit yung mga kasukasuan mo. So, na parang mabigat yung mga pakiramdam mo, di ba? So, iwasan din po yan. And then, last po is uminom ng Camilla tea. Uminom ako ng Camilla tea bago ako matulog. And of course, hindi naman po sobrang dami yung yung iniinom ko. So 1 cup of Camilla tea. Yun po yung ginagawa ko. At sana po makatulong po itong tips na ibinigay ko. Paalala lang po, hindi ibig sabihin na itong mga ibinigay ko sa ibinigay ko ngayon is makakatulong 100% po sa inyo. No, hindi po. Kasi po, iba-iba po tayong mga pamamaraan, iba-iba po tayo kung ano yung makakapatulong or makakapagbigay sa atin ng magandang tawag na ito, relax, magandang pagtulog sa gabi. So, nasa sa inyo pa rin pong mga kamay ang kung papaano po ninyo yung inyong pagtulog na makapagpahinga kayo ng maayos sa gabi. Ang patuloy na kakulangan sa pagtulog ay maaaring magpalala sa mga kondisyon ng pangkalusugan. Tulad ng anxiety disorder, depression, pagtaas ng blood pressure, sakit sa puso, diabetic, at hindi gumagaling na mga sakit tulad ng sipon, madali kang makapitan ng virus, madali kang magkasakit, mga kasukasuan na masasakit, kasi bumababa po yung immune system natin. Ang ilang mga gamot, kabilang ang gamot na walang reseta, ay maaari din pong maging sanhi ng insomnia. Ibang mga herbal tea, pwede rin pong maging sanhi ng insomnia. Kaya nga po, pinapaalala ko rin po na huwag basta-basta pong iinom ng mga herbal tea kasi may mga herbal tea na matataas yung kanyang caffeinate. So yung Camilla tea, wala po siyang caffeinate. So kaya po wala siyang epekto sa katawan ng isang tao na nagpapa-relax po ito. Ako hindi po ako umiinom ng green tea. Yung iba sinasabi na green tea maganda pero hindi po sa akin kumbaga hindi po ako hiyang sa green tea kasi nagkakaroon po ako ng palpitation. Since before pa naman po talaga, since bata pa ako, hindi talaga ako umiinom ng kape. So every time na umiinom ako na may caffeinated, nagkakaroon po ako ng palpitation. So pero hindi po yan iniisip ko, kundi yung katawan ko po is nagre-react po yan.
Yung magandang therapy po is yung cognitive behavioral therapy, yung CBT po, na malalaman kung alin mga kaisipan at behavior ang nagdudulot ng problema sa yung pagtulog o nagpapalala sa mga ito. Ang CBT po, ang cognitive behavioral therapy, ay may magandang benefits kumpara sa sleeping pills. Kasi yung sleeping pills po is pwede ka pong magdepende sa sleeping pills na hindi ka na makakatulog kung hindi mo ito iniinom. Like yung sister-in-law ng mother-in-law ko, until now nagtitake sila ng sleeping pills because they used to it, nakadepende na sa sleeping pills. Hindi sila nakakatulog ng normal pag hindi sila nagtitake ng sleeping pills. I think yung isang sister-in-law ng mother-in-law ko is mga 80 plus na ata. Tapos yung isa is mga 70 plus na. Yung mother-in-law ko is 72 na siya. I think older than my mother-in-law, yung dalawa niyang sister-in-law. So, syempre, hindi po ito prescribe ng mga doktor. Prescribe lang ito in a short period lang. Pero yung haba na treatment, hindi po. So, ito pong CBT, it cost a lot. It cost a lot po siya. So, but it helps. It helps po siya. So, dito kasi sa Belgium is, ano po siya, kumbaga cover up po siya ng health insurance namin. Pero hindi ibig sabihin na wala na kaming binabayaran. May binabayaran pa po kami, pero hindi na gaanong kalaki. So, sana sa Pilipinas, matutukan po itong ganitong problema sa kalusugang pangkaisipan, kasi importante din po na healthy yung ating kaisipan. Sinasabi nila na hindi naman po ito nakakamatay. That's true, hindi po siya nakakamatay, pero inuunti-unti ka nito na pinapatay. Kinukuha yung yung kumbaga yung mga ginagawa mo dati, na kumbaga kinukulong mo yung sarili mo kasi nga natatakot ka kung ano yung mga nangyayari, kasi hindi mo alam yung tamang kaalaman kung bakit nagkakaroon ka nitong anxiety disorder, itong kulang sa pagtulog. Kailangan talaga na may isang taong kumbaga magpapaliwanag ng tama. So itong CBT, itong cognitive behavioral therapy, yung purpose po nito is binibigyan ka ng knowledge kung papaano mo siya i-react, papaano mo gagawin, ano yung mga pamamaraan mo without any medication. Kasi yung medication kasi is kung mataas na yung yung kaso ng isang tao, yung kanyang anxiety disorder. So kailangan na i-combine yung treatment ng cognitive behavioral therapy at medication. It's true po na walang gamot na nakakapagpagaling ang ganito, pero na-treat po ito kapag maagapan at sa tamang paraan po. Hindi po magse-self-diagnose, or hindi po yung mga naririnig mo lang sa Facebook page, sa ibang tao, sa mga taong nakaranas, kasi hindi po pare-parehas yung pinanggagaling, kasi hindi mo alam, baka may traumatic na nangyari sa'yo na na nakalimutan mo sa yung isipan, sa yung utak, pero yung katawan mo is hindi nakakalimot. So yun po dapat ang tutuunan ng pansin. So importante na pahalagahan rin natin yung ating mental health. Hindi lang yung dapat sa physical na pangangatawan, kailangan din yung mental, kasi pag hindi po healthy, pag hindi po maagapan po yan, nagmamanifestate po yan. Yan po yung nararanasan ng mga tao nung kakaroon ng hyperventilation, palpitation, pagtaas ng blood pressure, diabetic, at kung ano-ano pang mga sintomas na mga physical. So I hope na makatulong po itong tips. Sana magustuhan po ninyo yung video ko. Thank you so much.